Dito sa hangganan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon, may isang highway na kilala sa ganda pero mas kilala sa panganib. Meron pa tayong mga ilan na napansin, hindi na lang natin nasama, na meron pa rin dito mga nag-superman stands. Mataas na bundok, matalim na kurbada, at daan-daang motorista ang dumadaan dito araw-araw. Ang Marilaki Highway ay isang daan tinatawag din ng ilan na Devil's Highway. At ngayong araw ay subukan nating unawain kung bakit ito tinuturing na isa sa pinakadelikadong kalsada ngayon sa ating bansa. Isang magandang araw at story naman ng paglalakbay, and welcome to my channel, Kane Barry Travel Stories. Ngayong araw ay may natuklasan tayong daan na mas mapapabilis at mas accessible na daan papuntang Marilaki kung kayo ay manggagaling sa Teresa at Antipolo. Dito lamang ito sa sitio Puting Bato. At ang landmark kung gusto nyong pumunta dito ay ang Lasal Antipolo. So mula Lasal Antipolo hanggang Marilaki, siguro ito ay meron lamang 3 kilometers. So kapansin-pansin na itong kalsadang ito ay bago pa lamang. So kung makikita nyo, yung mga kanal ay hindi pa natatapos at wala pang mga takip. Nakausli pa yung mga bakal at yung ibang part ay wala pang simento. Kung mapapansin nyo ay mahaba na rin yung simentadong bahagi ng lugar na ito. Pero sa banda doon sa unahan ay hindi pa rin naman, may parte pa rin na hindi konkreto. So, may liit na portion na lang naman ito. At maganda talaga itong daan na to dahil mas magiging accessible ang pagpunta nyo sa Marilaki kung galing kayo sa lower part ng Rizal. At maganda pa itong daan na to dahil hindi pa ito masyadong na-congest ng traffic. Maganda itong proyekto nito ng gobyerno at isa ito sa mga alternatibong daan na mas mapapabilis at mas mapapadali kung ikaw ay babiyahe papuntang Marilaki galing sa Antipolo, Teresa, Binangonan, Angono. At ngayon naman ay magtutungo na tayo sa binabansagan nilang isa sa pinakadelikadong highway sa buong Calabarzon. Ang Marilaki Highway o mas kilala sa tawag na Marcos Highway Infanta Road ay isang highway sa bundok na nag-uugnay sa Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. At isa ito sa paboritong pasyalan lalo na para sa mga rider at mahilig mag-long ride. Bakit nga ba naging delikado ang Marilaki? So ito yung mga ilan na typical na kapansin-pansin dito sa lugar na to. Na sobrang dami talaga ditong blind curve, sharp curves. At ang pinakamalala dito ay yung mga rider na walang disiplina, yung mga nag-overspeeding. Meron pa tayong mga ilan na napansin, hindi na lang natin nasama, na meron pa rin dito mga nag-superman stands. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group,
Marami ang aksidente na itala sa highway. Karamihan nito, ang sanhi ay reckless driving o overtake sa mga blind curves. Noong 2024, naitala ang 158 na aksidente sa Marilake at 110 dito ay naganap sa bahagi ng Palo Alto hanggang sa bahagi na tinatawag nilang Manukan dahil sa sharper curves at scenic riding spot. Mula Palo Alto hanggang dito sa bahaging ito ng Marilake ay dito may pinakamataas na itinala ng aksidente. Nakakalungkot lang isipin dahil yung ibang motorista ay ginagamit itong racetrack at yung ilan ay gumagawa pa ng mga kakaibang stand katulad na lamang ng Superman. Napakaganda sana ng pagtambayan nitong tinatawag nilang Manukan dahil presko, malamig ang hangin at puno ng mga puno na parang tumatabon sa sikat ng araw. Pero sa kabila ng panganib na dala ng Marilake, may isa itong mukhang bihira natin mapag-usapan. Ang kalsadang bumabagtas mula Laguna papuntang Infanta. Sa bahaging ito ay puno ng mga gandang tanawin at kalikasan. So nag-stop over muna tayo dito sa isang part ng lugar na ito na merong overlooking view. Wala man tong X-factor sa camera, pero sa actual mamamangha ka sa ganda ng mga tanawin dito. Sir, ano pong pangalan itong barangay na ito? Barangay Laurel, Santa Maria, Laguna. Tourist spot po ba itong lugar na ito talaga? Tinitigilan ng mga motorista? Oo, Magkano po yung binibenta yung buko? 30. Sige, pabili po kami dalawa. Kaya naman pala talagang dinarayo itong lugar na ito ay talagang ma-amaze ka sa ganda ng kapaligiran. Talagang kung hanap mo ay nature trip, isa ito sa destinasyon na magandang puntahan. So nandito na tayo ngayon sa Santa Maria, Laguna at ang susunod natin pupuntahan ay ang KM90. Nandito na tayo ngayon sa isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Infanta, Quezon, ang tinatawag nilang Kilometer 90. At dito nga pala ay merong isang arko na giniba dahil ang sabi tataasan daw ito para sa tingin ko or sa mga nababasa ko ay dadaanan kasi ito ng turbine. Pero napagtanong-tanongan ko na nga rito ay nakadaan na daw yung turbine. So muli daw itong ibabalik sa tag-araw para mas taasan pa. So ito nga pala yung pinagtanggalan ng arko. At dito naman sa kabila, makikita natin ang sikat na pasyalan na Kilometer 90. So, kung ang Baguio ay merong Lion's Head, dito naman sa Kilometer 90 ay may Tiger's Head. So, ito yung bagong atraksyon na pinupuntahan dito sa lugar na ito. At pansin natin sa oras na ito ay napakalakas ng hangin. So, what more pa kaya dun sa mas mataas na bahagi ng lugar na ito? Nandito na tayo ngayon sa pinakamataas sa bahagi ng Kilometer 90 at kapansin-pansin ngayon na talagang malakas ang hangin. So, kita nyo naman sa aking buhok na iniangat na ito sa sobrang lakas ng hangin. Yung hangin pa naman may kasamang lamig, hindi lang basta lakas. Kasama na rin ito ang lamig na nunuot sa iyong mga balat. So dito sa taas ay makikita nyo ang kabundukan ng Quezon, Laguna at ilang part ng Rizal. Tanaw rin dito ang Laguna Lake. Hindi naman tayo sa nagpapaka-exage pero sa totoo lang napakaganda dito. Napakaganda ng view, napakaganda ng klima. Malamig, malakas ang hangin. Kaya naman dinarayo ito ng maraming
motorista, turista, at mga bumibisita dito. Ang pagiging delikado ng Marilake ay hindi mismo ang lugar ang delikado at lalong hindi ito kasalanan ng kalikasan. Ito ay kapabayaan at pagiging inconsiderate ng tao sa kapwa at sa lugar. At may nabasa pa akong social experiment ng dalawang foreigner na mga Pilipino raw ay mababait ngunit inconsiderate. May mga ilang Pilipino na mas inuuna ang sarili or mas inuuna ang kagagaan ng sarili kahit na sila ay naging burden na para sa iba. At para mas lalo nyo masubaybayan ang ating mga biyahe at kwento sa kada lugar na ating pinupuntahan, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Sa buhay, hindi laging panalo ang pinakamabilis. Ang totoong nagtatagumpay ay mga hindi sumusuko at patuloy na umuusad sa bawat hamon ng buhay. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang istorya na aking paglilakbay. See you sa next vlog. Thank you!